Hindi na tayo dadaan sa may sentro. Yan, kapag diretso ko kasi dyan papuntang sentro, tapos ayan o, kaya niya mag 130 kahit na may backride tayo. Kaya niya pahigitan yan. Yan, 133. So dito naman, eto na naman yung isang tulay. So bali ilang tulay na yung nadaanan natin, nasa 5 na yata. Meron akong napansin na bagong bus ng Victory Liner. Try natin habulin. Guys, pauwi na kami sa Tuguegarao. Kagagaling lang namin sa amin. At nandito kami ngayon sa Barangay Alangigan, City of Ilagan. Bale, hindi natin na-video yung ating pag-uwi kagabi kasi medyo hindi maganda yung panahon. So ngayon, okay na naman yung weather. Guys, kung napanood nyo na yung XR 150 versus Raider 150 Fi, parang ganito lang yung itsura ng XR noon. Pero ito kasi, ito yung Yamaha na parang XR. Ayan. Ipapakita ko na lang sa inyo yung dadaanan natin dito sa City of Ilagan up to Tuguegarao, para yung ibang mga riders na gustong mag-ride maging familiar sila dito sa dadaanan nila. So ito yung ginagawa nilang tulay dito. Sinisira nila yung old na tulay. Makikita nyo dyan, ongoing yung renovation ng kanilang tulay. Barangay Manaring pala ito, guys. Pero ito yung barangay Manaring pala. So 65 km to Tuguegarao. So medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. Kaya dapat bilisan natin para mahabol natin yung oras natin. Meron akong napansin na bagong bus ng Victory Liner. Ito yung tinatawag yata nila ang sleeper bus nila. So dati kasi ang may ganitong bus ay Florida lang. So meron na rin sa Victory Liner. So hindi kasi ako sanay na makakita ng ganitong color na iiba sa itsura ng Victory Liner. Kasi yung kulay ng Victory Liner, kulay puti na may yellow, may red. Ito kasi is pure maroon. Try natin habulin. So ayan na yung bagong bus ng Victory. Kapag sasakay kayo at makita nyo yan, yan yung sleeper bus. Two bars na lang tayo mga ka-Phantom. Siguro sa Kabagan na ako maggagas. Hindi ako nakapaggas kanina. So palabas na tayo ng City of Ilagan. Bali, etong part na to, boundary Tumawini na to. Maayos-ayos din yung daanan dito. Kasi simula dito sa point na to, espalto na hanggang doon. Tuwid na espalto to. Ayan, kung makikita nyo, maganda rin magpatakbo dito. Kasi maganda rin yung espalto nila. Ano siya, smooth, hindi siya rough. Kaya kapag nag-ride kayo, makita nyo yung dinaanan natin ngayon, alam nyo na kung saan kayo bobomba. Katulad nito, ito, espalto na naman to. Hanggang doon sa hanggang doon sa may pababa, espalto. Tsaka alam nyo ba, itong motor natin, kahit na may angkas tayo, kaya niya tumakbo ng 130. So
So nakadepende lang talaga sa ano, minsan nakadepende sa rider kung yung ginagawa niyang technique para makapag top speed kahit na meron siyang back ride. All stock lang yung motor natin, wala tayong pinalitan bukod dito sa kanyang side mirror. Yan lang yung napalitan natin sa kanya. Ito yung bagong tulay na kapag pupunta kayo ng Tumawini or papasok kayo ng Tumawini, dalawang tulay na yung makikita nyo. Ito, dati kasi ito two-way, tapos nilipat sa kabila. Kaya kahit saan ka na dumaan dito, wala nang sasalubong sa'yo. Ayan o, inopen na kasi nila yung isang tulay dito sa kabila. Ganito din yung ginagawa nila ngayon sa may San Pablo. Madadaanan natin mamaya yon, ganyan din siya. Kaya mas maganda na yan kasi maiwasan mo talaga yung matatraffic ka. Lalong lalo na pagka nagmamadali ka, mas mabilis ka na lang makakarating sa pupuntahan mo. So dito, ito yung kurbada. Dapat medyo mag-ingat din kayo dito kasi ayan, makikita nyo dyan, bangin yung ano nyan, side nya. Tapos ito naman, yung tulay dati dito na maliit, niluwangan nila, yan mas maganda na. Kahit apat na sasakyan kasya. Malapit na rin tayo sa may bypass road ng Tumawini. Hindi na tayo dadaan sa may sentro. Yan, kapag diretso ko kasi dyan papuntang sentro, tapos matatraffic ka pa dito kasi diretso na to. So yung time natin 9 AM. Dapat 3 to 5 minutes nandun na tayo sa pinaka dulo. So dito mag-reduce lang kayo ng speed kasi eto yung crossing, madami ring na-aksidente dito. Ayan. So start tayo dito 9 ito, saktong alas 9. Kaya pa siguro ng gas natin hanggang Kabagan kasi 2 bar pa siya. Madami pa yan. Ayan o, kaya niya mag 130 kahit na may back ride tayo. Kaya niya pahigitan yan. Yan, 133. Kaya niya mag 140 plus to pagka ako lang mag-isa. Tapos yung sprocket natin stock lang 1446. Kaya dumaan kayo dun sa sa may bypass road ng Tumawini, malapit na rin kayo dito sa may boundary ng Kabagan. Guys, ito yung sleeper bus ng Victory. So nag-stop kami ngayon dito kasi naiihi na naman ako. Yun yung problema ko kapag nagbabiyahe ako. Kahit saan ko na lang dinadaan para makapag-jingle. So ayan guys, ito na yung boundary ng Kabagan na to. At malapit na kami sa bypass road ng Kabagan to San Pablo. Bali may Petron naman dun sa dadaanan natin mamaya. Doon na lang ako mag-gas. Kapag mag-top speed kayo, wag niyong isasagad sa 5th gear. Kapag naramdaman nyo na yung gigil ng makina, pwede nyo na kayong mag-shift para yung power ng 5th gear nyo hindi nyo lahat magamit. May extend siya sa 6th gear. Katulad nito ang ginagawa ko para mapabot nyo siya sa 130 plus pagka gusto nyo mag-top speed. Kasi kapag sinagad niyo yung 5th gear, mahirapan siyang mag-accelerate kapag pinasok niya yung 6th gear. Ganun lang yung gawin nyo kahit na mayroon kayong kaangkas. Yun yung technique.
Pero mas maganda mag switch kagad kayo ng gear pag nasa 116 kph na kayo. Switch nyo na kagad sa 6 gear para maramdaman nyo yung pwersa ng makina. Kasi kapag nag-switch kayo at sinagad nyo sa 125 yung takbo ng nyo, mahirapan na siya mag-accelerate ng 6 gear. So ito guys, Kabagan na to. Malapit na tayo dun sa may ISU Kabagan. Ito yung madadaanan nyo at dadaan tayo dito sa may Balasig na tulay, Barangay Balasig ng Kabagan. So bago din yung tulay dito. Yung isa nire-renovate nila, itong isa tapos na. So itong dadaanan natin ngayon dito, ito yung bagong tulay. Ito kasi yung kabila ni-close muna nila. So bali lahat dito na sila dumadaan. Maganda kasi kapag dalawa yung tulay na dadaanan mo, kasi eto, maiwasan mo talaga yung aksidente. Eto kasi dalawa na yung tulay doon. So ongoing kasi yung niya, pinapatungan nila ng espalto, kaya i-close muna nila. So eto na yung papasok sa may ISU Kabagan. Makikita nyo tong building dito. So ito dati yung gymnasium nila na open. So ngayon, ayan makikita nyo dyan is na renovate na rin. Ito yung ISU Kabagan. Ayan, shoutout sa mga nag-aaral dyan. At malapit na tayo sa may bypass road ng Kabagan to San Pablo. Nandito na tayo sa may bypass road ng Kabagan to San Pablo. Pero magpapagas muna tayo dito sa Petron at yung aking motor ay naghihingalo na sa kanyang gasolina. Saan kaya tayo? Dito na lang tayo sa kabila para mas malapit. So 150 sapat na yan para makaabot tayo sa Tugigaraw. Okay lang ba na ako yata na yung magagas dito sa aking motor? Sa tingin nyo guys, 150 lang. So ayan, 150. Meron siyang 4 na bar. So hindi daw available yung kanilang Petron card. Sayang naman yung points ko. So ito yung kanilang bypass road. Sana maabutan pa namin yung alas 10. Kasi 9:19 na. Nandito kami sa bypass road na ng Kabagan to San Pablo. So dito naman, eto na naman yung isang tulay. So bali ilang tulay na yung nadaanan natin, nasa 5 na yata. Simula nung nasa Malalang Bridge tayo kanina. Eto naman guys, makikita nyo dito, ayan ginagawa din yung isang isang side nya, para kapag dumaan yung mga sasakyan dito na part, pagka uuwi kayo ng Isabela, dito na kayo dadaan lahat. Pero kapag pupunta kayo ng Tugigaraw, dito na kayo sa kabila dadaan. So konting barangay na lang ng San Pablo, malapit na tayo sa Namabalan. At yun na yung starting point
na nasa Tuguegarao na tayo. So guys, nandito na tayo sa may Barangay Balakayo sa may San Pablo. Ito yung tulay na ginagawa nila dito. Ito, puro tulay lahat yung madadaanan natin. Ayan. So ito yung malapit na sa may arko ng San Pablo. Makikita nyo doon yung arko ng Isabela. So nandito na tayo sa may arko ng San Pablo. Ito, makikita nyo yung baka at kalabaw. Dilipat na nila dyan noon, nandito yan noong pati pala yung arko ng wala naman na dito. Wala na rin yung arko pala ng San Pablo. Tinanggalan nila. Dati doon meron eh. So yung nakita nyong baka at kalabaw na statue, yun yung nandun dati sa right, sa left side. Pati pala yung babalo tanika mo, tinanggal na rin pala yun. So ito yung namabalan, parang nasa lang, Manila Bay lang oh. Tapos makikita mo na yung ganda ng Tuguegarao pag nandito ka. Makikita mo yung mga bahay-bahay doon. So yun guys, ikakat ko na dito yung aking video kasi nagmamadali kami. Yan pinakita ko lang sa inyo yung mga pwede nyong daanan kapag pupunta kayo dito sa Tuguegarao. Kung galing man kayo ng Manila or somewhere dyan sa sa part ng Santiago, Kawayan, pagka pupunta kayo ng Tuguegarao, ito lang yung madadaanan nyo. So yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.